Wow. Ito na nga ba sinasabi ko, Ryan Garcia is back. Legit na to, guys. Yahoo Sports at saka pinost mismo ni Ryan Garcia that he'll be fighting Rukia Anpo sa December 30 sa Japan. Boxing po. Kala ba suspended tong mama na to? Ano nangyari? And pag-usapan natin yung tungkol dito sa laban na ito. At bakit ba nagkakaganito ang boxing ngayon? At parang hindi na kahit masuspend ka pala, pwede kang lumaban. Ito pag-usapan natin yan. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented to you by Arena Plus, Astig sa Sports. Shoutout muna sa Arena Plus. Alam mo yung Mike Tyson at saka Jake Paul, grabe pala yung maraming nag-bet doon. Dito rin siguradong may betting kasi ito pong laban nila ay magaganap po sa Japan at sa Rising sa papalabas nga sa FanMio sa US. Pinost mismo ito ni Ryan Garcia sa kanyang social media account at kumpirmado na ito. Pero ang tanong ng mga tao, bakit sa nakakalaban yan? Diba suspended yan si Ryan Garcia? Bakit ganon? There's a loophole. Usually, yung suspension is to prevent you from fighting. And, it prevents you from earning money. But Ryan Garcia found a way and it looks like yung kanyang pagbisita sa Japan last time nung nanood siya ng laban po ni Manny Pacquiao. I think, nasayang tuloy naisip ko bigla, nasayang. I think Manny Pacquiao at Ryan Garcia ang mas malaking laban sana na exhibition. Yan, sinabi ko na, exhibition fight kasi. So, walang pakialam ang professional sanctioning body or mga commission because hindi nila sakop yung exhibition, yung mga ganito mga laban, yung mga, mga celebrity fights. Kasi hindi naman to professional fights no? Walang mga judge dito. Yung huling laban po ni Manny Pacquiao, exhibition. So, kahit anong gawin niya, pwede niyang gawin yan, So, ito po ay exhibition, hindi po pro fight. So, loophole ito. Nakagawa na naman ng paraan si Ryan Garcia para kumita ng pera at para magpa-hype. At, so, explain ko lang. So, walang judge. Tapos, si Rukia Anpo, hindi naman din boxer yan. Kickboxer yan. Although, yung huling laban niya mas sumikat ito si Rukia Anpo dahil, of course, nakalaban niya si Manny Pacquiao and many believe na nanalo siya doon kahit walang judge. Kumbaga, in the eyes of the fans, marami, grabe, ginano niya si Manny Pacquiao. Marunong pala mag-boxing ito si Rukia Anpo. And I think that's also one of the, kumbaga parang naging inspiration kaya nangyari itong laban na ito. And Ryan Garcia found a way to earn money. In fact, ito, pag na-figure out ito ng karamihan ng mga sikat na boksingero, baka mas madali pa na kumita ng pera sa exhibition bout kasi yung kalaban mo sikat din or hindi mo kailangan mag-training, hindi mo kailangan kumuha ng timbang ng todo, 'di ba? Napapag-usapan, you don't have to follow the exact rule of a professional boxing, which is ganun ng exhibition bout, you can kung anong gloves ang gusto mo, kung gusto mo may headgear, kung gusto mo wala, pero ito masasabi ko, this will be in a sense real fight. Yung Ryzen kasi pag nag-exhibition sila, talagang totoong nagbabakbakan yung mga boksingero. Although, yung mga fighters, hindi kasama sa record nila, pero talagang tuloy na nagsasapakan. Yung Floyd Mayweather exhibition, diba, Ryzen? Pacquiao talagang tunay na nagsusuntukan. Hindi lang madudong isa ng kanilang record, pero we'll see it. Nakikita natin, kung sino talaga yung, kung sino yung lang. So, Ryan Garcia and Anpo will be fighting December 30. Will be a real fight. Obviously, although nagkamali na tayo sa dati dahil of course hindi natin alam kung gaano nag-training si Manny Pacquiao noon. Medyo dehado talaga siya dun sa laban na yun. Pero ito, Ryan Garcia, if Ryan Garcia trains for this properly, then Anpo is in big trouble. But Anpo has the skills. So mapasikat niya si Anpo sa Amerika. So, good na rin para kay Rukia Anpo. Manalo-matalo siya dito. Parang yung Tenshin Nasukawa, naalala niyo yun, yung umiyak against Floyd Mayweather. So, nagkaroon ng kahit papano, recall yung international community of fight sports, boxing, doon kay Rukia Anpo kasi iba yung Floyd Mayweather. Ryan Garcia is one of the most popular. Parang ang sinasabi nila, parang Jake Paul din itong Ryan Garcia. Parang Jake Paul din. Pero, syempre, magkaiba sila kahit papano. But, if the fight happened, Ryan Garcia para sa akin ang mananalo. Ano sa tingin nyo guys? Bakit
Ito na naman. Panonoodin nyo ba ito? Honestly, manonood kayo hindi. Niloloko mo naman ako. Papanoodin mo pa rin yung highlights nito. Hindi ko na alam kung gagastos eh. Gumagastos ka ba na talaga?